Mula kay Melvs Castle, mga kapatid, Defense Secretary Gibo pinagbantaan ng DFA. Oy, patibong ng China, binala ang wag makipag-usap sa China. Ito ang ating panonoorin, mga kapatid, mula kay Melvs Castle. Pero bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng commentary and reaction video sa mga balita na may kinalaman ngayon sa ating soberanya, sa loob ng bansa at sa labas ng ating bansa, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. Nakakagulat ang balitang ito matapos ang hindi katanggap-tanggap na pag-atake ng China sa Filipino troops. Mukhang handa na makipag-usap ang Department of Foreign Affairs sa Chinese Foreign Ministry. Ang malaking tanong, papaano ba papahupain ang tensyon? Kasi ganito nga, mga tol, kahit na mahilig mambaliktad ang China at sila daw ang open for dialogue, keme-keme nila, mga tol. Pilipinas ang gumagawa talaga niyan. Hindi tayo gumagamit ng puwersa, hindi tayo gumagamit ng marahas na pagkilos. Ang lagi tayo meron diplomatic protest, dialogue, paikipag-usap, na walang humpay na paikipag-usap. Okay naman daw kausap ang China. Sabi nga ng mga ibang bansa, sabi ng India, sabi ng ibang bansa, okay kausap ang China. Hindi nga lang tumutugma yung pakikipag-usap nila sa ginagawa mismo nila. Hoy, ibig sabihin nun, walang kwenta. Okay kapag nandiyan na, kausap mo harapan, okay. Pero after ng pakikipag-usap na yun, lumipad na lahat sa hangin ng pinag-usapan ninyo kasi iba na ang kilos nila. Sa madaling salita, traidor, mga tol. Diba? Etong nakaraan may balita, mga tol, oh. Diba yung mga Chinese, mayroong mga professor na Amerikano na pumunta dun sa China, o diba? Pinagsasaksak, mga tol, buti buhay. Diba? Tapos nitong nakaraan, Japanese naman ngayon. Brainwashing kasi pag nandoon sa kanila Kaya nga yung mga report nila, naalala nyo, diba yung mga sinasabi nilang mga report nila na kesyo Pilipinas daw ang ganito, Pilipinas daw ang gumagawa ng ganyan. Hindi yan para sa buong mundo, mga tol. Hindi yun para sa international community. Para yun sa mga mamamayan nila. Kasi yung mga mamamayan nila, mga tol, sobrang dami, sobrang laki. Diba? 100 million yun. Ganong karami. Ay hindi 100 million. 1 billion. Nasa 1 billion mahigit. 1.4 billion ata ang dami ng populasyon nila, mga tol. Kaya lahat ng mga pahayag nila sa press conference, hindi para linisin ang pangalan nila sa international community. Para yun sa mga mamamayan nila. Kasi yun ang kailangan nilang puwersa. Tutuloy natin to. Papayag na ba tayo sa gusto ng China? O paghahatian na lang natin ang West Philippine Sea? Pero parang lugi ata tayo dyan, di ba? Pagmamay-ari ng bawat Pilipino yan tapos Chinese ang makikinabang. Tama. Parang mali talagang may pag-usap tayo sa China. Hindi naman sa mali, no? Kasi yun ang magdadala sa atin sa kapayapaan, peaceful, at least walang masasawi, walang gera. Pero ang mali, mga tol, yung tipong sasayangin natin lahat na lang ng buong panahon natin, mga tol, sa paulit-ulit na paikipag-usap sa China kahit na alam naman nating after nun walang pupuntahan. Pero yun yung tanging paraan Gawin yung maling yun Di ba? Ay, naku po. Ang makikinabang. Parang mali talagang may pag-usap tayo sa China. We had a working group meeting last week in preparation for what we hope will be a meeting between the bilateral of the BCM, or bilateral consultation mechanism. We hope to be held in early July with our Chinese counterparts, specifically to discuss the recent incidents, but also to see whether we can arrive at some understandings which could help. Kung ang Department of Foreign Affairs gusto na ng dialogo, mananatiling buo ang loob ni Defense Secretary Gibo Teodoro na di makapag-usap sa defense counterpart nito. Anong aasahan mo sa mga Chinese? Walang isang salita ang mga yan. Tsaka bakit tayo ang magpupursiging makipag-usap? Tayo na ang nagrabyado dito tapos tayo pa ang magpiplis sa China? Yung DFA, maikipag-usap, pero yung DND sa kanyang counterpart, ayaw niya dahil hindi niya daw nakikitaan ng in good faith o ng tapat sa kanyang mga sasabihin. Usap, tayo na ang nagrabyado dito tapos tayo pa ang magpiplis sa China? Hindi naman ata tama yan. A deliberate, aggressive
action by China and an illegal use of force. So it is not a misunderstanding or an accident. They have a tendency of using the talks against us. They have not proven a level of good faith that would warrant our sensitive department. O di ba? Wala silang naipapakita ng level of good faith, sabi niyang ganun, na nanaisin ng Department of National Defense ng Pilipinas na makipag-usap sa kanila. 'Di ba ikaw mismo personal di ba? Sabihin natin mga tol, may kakausapin ka pero alam mo yung kakausapin mo traidor 'yan, hindi maaasahan 'yan. 'Di ba? Dalawang dila 'yan. Ibig sabihin iba yung sasabihin niya at iba yung sasabihin niya paulit sa iba. 'Di ba? Ayaw mong kausapin 'yun. Siguro isang beses na kausap mo, after nun ayaw mo nang kausapin 'yan. 'Di ba? Paulit-ulit kasi. To talk to them. They have not displayed a level of trust and confidence that would make myself confident enough to engage them on a fair and level playing field basis. Tuwang-tuwa naman ang mga Chinese businessmen. Diba? Ito kaya gusto ko si DND Secretary Gibo Chodoro. Talagang alam niya mga tol, ayaw niyang ibaba yung level niya doon sa level ng mga Chekwa na to na hindi maayos kausap, no? Na walang parang hindi lalaki kausap, ganun. Sa Pilipinas sa nais gawin ng Foreign Affairs, tama raw ang desisyon ng ating gobyerno. Kausapin na daw natin ang China para wala ng gulo. Sige ayan tingnan niyo, abangan natin yan mga katol, mag-uusap sila. Counterpart ng DFA. Tignan natin mga tol kung may mangyayari dyan sa usapan na yan. Sana meron. Sana mali tayo mga tol, pero ako inaasahan ko after nyan walang mangyayari. Punta lahat hangin yan. Igigiit lang ng China ang gusto nilang mangyari. Tanggalin na natin yung nakasadsad na barko doon. Huwag tayo magpadala ng mga materials doon sa BRP Sierra Madre. At ipaalam natin sa kanila whenever na meron tayo resupply mission na pagkain lang at tubig ang pwede. Diba? Lahat ng mga pabor sa kanila, igigiit nila yon mga tol. Ang tanong, papayag ba Pilipinas? Kung talagang gusto nila ng tapos sa usapan, pumayag na lang sila. Pero kung gusto nilang igiit na atin ng West Philippine Sea, hindi pa rin matatapos yan. Kasi sa usapan na yan mga tol, kailanman hindi tatanggapin ng China ng natalo sila at igigiit natin yung ating 2016 Arbitral Award. Hindi pa payagan China doon. O diba, mga Pilipinong Chinese na ang lahat ng natutuwa lang dito. Papaano naman yung mga sundalong nagbuwis buhay na? Hahayaan na lang ba nating sugatan sila? People are not talking and there is misunderstanding. Baka may konting miscalculation ang tawag diyan, magpatayan na diyan, di ba? Di ba? One mistake, one miscalculations, gulo na yan. Kaya iwasan natin yung confrontation na yan. Dapat ang sinasabi niya dun sa sa ugat niya. Kasi mukhang Chinese yung nagsasalita mga tol. Though magaling siya magtagalog at mukhang Filipino-Chinese businessman siya. Pero ang nanggugulo talaga yung mga Chekwa mga tol. Sila yung gumagamit ng illegal force. Sila yung marahas, sila yung agresibo. Hindi yung mga Pilipino. Kitang-kita naman natin sa video mga tol, may naputulan na ng daliri, di pa rin tayo pumapalag, di ba? Kung makikipaggera raw ang Pilipinas, di rin raw tayo mananalo. Lahat raw tayo dito matatalo at apektado. Totoo Sabay naman sabing hamak na mas kailangan pa nga ng Pilipinas ang China. Totoo naman Di ba hindi naman pag-aano to mga tol Totoo naman talaga. Hindi tayo mananalo mga tol. Alam natin yun, hindi naman tayo bulag Hindi tayo mananalo halimbawa, gera, di ba? Ilalabas ng China ang kanilang buong puwersa laban sa puwersa natin mga tol. Kahit tumulong pa ang US mga tol. Sabihin natin, sige, manalo tayo, katulong natin ng US, manalo tayo. After nun, pagkatapos ng bakbakan, tanong, panalo ba talaga Pilipinas? Ang daming nasawi, ang daming gumuhong gusali, ang daming nasaktan, ang daming nawalan, na hindi na natin maibabalik kahit kailan. Yung ekonomiya, sige, unti-unti, pwedeng maibabangon. Diba? Yung mga buhay na nasayang, kaya pang ibalik. Halos lahat raw kasi ng ibinibigay ng China kailangan ng Pilipinas. Naniniwala ba kayo dito? Tante rito, anong pwede gawin natin together with China so that we can move forward? That's the bottom line. Huling hirit ni Secretary Manalo, hindi ibig sabihin makipag-usap na tayo ay isasakripisyo na ang lahat ng pakikibaka ng Pilipinas laban sa China. Maninindigan pa rin raw ang Pilipinas na higit ang karapatan nito. Di walang kwenta pa ikipag-usap kasi malamang maninindigan pa rin ang China na igiit yung inaangkin nila.
Pero papaano? Peace and stability, and we'll do whatever we can to promote that without sacrificing our sovereign rights and our sovereignty. O, kapayapaan. Actually, yun na lang talaga ang kailangan nating igiit, mga tol, kapayapaan. 'Di ba? Kapayapaan na sasabihin natin, huwag kayong masyadong maging marahas, China. Kung ayaw ninyo ng gera at ayaw din naman namin ng gera at parehong ayaw natin ng gera, 'di ba? Huwag kayong masyadong maging marahas. Hayaan nyo kaming gawin namin ang ginagawa namin. Hayaan ninyong ipatupad namin yung aming jurisdiction dito. Magsusupply kami sa BRP Sierra Madre. Etong Scarborough Show, hayaan ninyong mangingisda, yung mga mangingisda, para yan sa mga tao. Pag pumayag ang China doon, mga tol, at nagkasundo tayo sa ganung bagay, good. 'Di ba? Walang gera. Ang tanong, papayag ba China? Sana. Kaso madamot sila, gusto nila 100% kanila. Ayaw nilang mag-share, ayaw nilang magbahagi. Nakakagulat, di ba? Di mo sukat akalain na makikipag-usap na ang Administrasyong Marcos sa China. Pero tignan na lang natin kung may mapagkakasunduan ba. Papayag ba ang Pilipinas sa gusto ng China? Ano sa tingin nyo? Di ba? Igigit lang natin ng peace. China, kung gusto ninyo ng kapayapaan at ayaw ninyo ng gulo, katulad naman ng lagi nyo sinasabi, open kayo for dialogue. Kami ganun din, open for dialogue, ayaw namin ng gulo. Nakikita nyo, kahit wina-water cannon nyo kami, ni minsan di kami gumante pabalik. Kita nyo yung huling ginawa ninyo sa Ayungin Shoal? Diba? Inatake ninyo yung mga barko, yung mga bangka, binutas nyo inflatable boat, sinira nyo yung mga navigation equipment, cellphone, may mga sundalo pang nasaktan at may naputulan pa ng daliri. Nakita nyo bang gumante ang Pilipinas para sabihin yung kami nagpo-provoke? O diba, ganun lang yung matinding usapan eh. Huwag kayong maging marahas. Diba? Huwag kayong maging marahas. Sayaan ninyo dahil ang inilalaban namin legal. Inilalaban namin based on international law, based sa UNCLOS. Yun ang inilalaban namin. Huwag kayo magalit sa Pilipinas, magalit kayo sa UNCLOS. 'Di ba? Ang UNCLOS ang nagsabing ang Pilipinas may 200 nautical miles. 'Di ba? Ang international law ang nagsabing ang Pilipinas may karapatan dito sa karagatan. Ba't kayo nagagalit sa Pilipinas? 'Di ba? Pinapatupad lang ng Pilipinas kung ano yung nararapat sa kanila. Ganun lang pero pag ayaw pa rin ng China, wala. Walang kwentang pakikipag-usap. Anyway, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dyan? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.